Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay isang action-adventure movie na pinamagatang Heaven Knows Mr. Allison. Nagsimula ang kwento noong 1944 sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Umuugong ang putukan sa lahat ng dako at sa gitna ng karagatang Pasipiko, makikita natin ang isang Amerikanong Marine Captain na nagngangalang Allison. Inatake ng mga sundalong Hapones ang kanyang grupo, ngunit sa kabila nito, nagawa ni Allison na makatakas at makasakay sa isang rubber boat. Ilang araw siyang nagpalutang-lutang mag-isa sa dagat, ngunit isang araw ay may namataan siyang isang malayong isla. Agad siyang nagtungo roon, narating niya ang dalampasigan, hinila ang bangka sa gilid at nagsimulang humingi ng tulong. Ngunit mga puno at bato lamang ang kanyang nakita. Maya-maya, napansin niya ang isang simbahan. Pagpasok niya roon, nakita niya ang isang madre na Katoliko na nagngangalang Angela na palabas ng simbahan. Nagulat at natakot si Angela nang makita niya si Allison. Ngunit sinabi ni Allison na huwag siyang matakot dahil siya isang Amerikanong sundalo. Tinanong niya si Angela kung ilan silang nakatira sa isla. Sumagot naman si Angela na walang ibang tao ang nasa isla kung hindi lang siya. Ngunit tila nagdududa si Allison at hindi makapaniwala sa sinabi ng madre. Dinala ni Angela si Allison sa kanyang tinutuluyan at binigyan siya ng pagkain. Tinanong ni Allison kung bakit mag-isa lamang siya roon. Ipinaliwanag ni Angela na dumating siya sa isla kasama ang isang pari upang tulungan ang ilang matatandang alagad ng simbahan na makatakas mula sa mga sundalong Hapones. Ngunit pagdating nila roon, nasakop ng mga Hapones ang isla at nabihag ang mga pari. Dahil sa matinding panganib, napilitan silang magtago ng ilang araw. Sa kasamaang palad, nagkasakit ang pari at kalaunan ay namatay. Mula noon, nag-iisa na lamang si Angela at inakala ng mga tao sa kanilang lugar na siya ay nabihag na rin kaya wala nang dumating upang iligtas siya. Pagkatapos ay ibinahagi din ni Allison ang sarili niyang kwento. Sinabi niya na isa siyang Marine at ang kanyang grupo ay inatake ng mga sundalong Hapones. Walang ibang nakaligtas sa kanyang grupo maliban sa kanya. Halos mamatay na rin siya at himala lamang ang kanyang pagtakas hanggang sa mapadpad siya sa islang iyon. Ilang sandali pa matapos magpahinga, nagising si Allison at nakita niya si Angela na nagsisindi ng kandila at nagdarasal. Kalaunan, lumabas silang dalawa upang maghanap ng pagkain. Umakyat si Allison sa isang puno upang mamitas ng mga nyog at prutas at isa-isang inaabot ang mga ito kay Angela. Sinubukan din nilang manghuli ng pawikan. Kumuha siya ng lubid at ilang piraso ng kahoy. Sumakay sa kanyang rubber boat kasama si Angela. Nilapitan nila ang pawikan, ngunit hindi ito madaling hulihin. Nagdive si Allison sa tubig, ngunit sa tulong ni Angela ay nagtagumpay rin silang mahuli ang pawikan at makabalik sa isla. Niluto at kinain ni Allison ang pawikan na kanilang nahuli, habang sinasabi na mayroon na tayo ng lahat ng kailangan natin sa islang ito. Kahit walang dumating na magre-rescue sa atin ay kaya nating mabuhay. Nang mga sandaling iyon, nagtanong naman si Angela tungkol sa buhay ni Allison. Sumagot si Allison na isa na siyang ulila at lumaki sa isang ampunan hanggang sa siya ay 14 na taong gulang. Pagkatapos niya sa kanyang pag-aaral, sumali siya sa militar upang maglingkod sa kanyang bansa. Sa kabilang banda, ibinahagi rin ni Angela na siya ay isa ring ulila. Malalim ang kanyang pananampalataya sa Diyos kaya pinili niyang maging isang madre. Kinabukasan, nakita nilang dalawa ang isang eroplanong pandigma ng mga Hapones na lumilipad sa himpapawid. Nagulat at nabahala si Allison kaya agad siyang nagtago kasama si Angela. Alam niyang malalagay sa panganib ang kanilang buhay kapag sila ay namataan. Sinabi niya kay Angela na kailangan nilang manatili na nakatago ng ilang araw at binanggit ang isang kuweba na kanyang natagpuan. Sumang-ayon naman si Angela at lumipat sila roon kung saan nila ginugol ang buong maghapon. Kinabukasan ng umaga, malalakas na pagsabog ang kanilang narinig. Sumilip si Allison sa labas at nakita niya ang mga eroplanong Hapones na binobomba ang isla. Labis ang takot ni Angela at nagsimula siyang magdasal. Inaliw at pinakalma naman siya ni Allison. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba akong makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat.
Nang matapos ang pambobomba, lumabas sila at tumambad sa kanila ang pagkawasak ng buong lugar na dati ay payapa. Ang kanilang tinutuluyan at maging ang simbahan ay lubhang nawasak. Kaya hindi maiwasang malungkot ni Angela. Pagkalipas ng ilang oras, nakita nila na paparating ang mga sundalong Hapones. Dahil dito, napilitan muling magtago sina Allison at Angela sa loob ng kuweba. Habang nasa paligid ang mga Hapones ay lalong naging maingat si Allison. Pinakiusapan niya si Angela na magtago sa mas malalim na bahagi ng kuweba habang siya ay nagbabantay sa bungad habang hawak nito ang kanyang kutsilyo. Sa kabutihang palad, hindi pumasok ang mga sundalo sa kuweba at kalaunan ay umalis din ang mga ito. Nagsuggest si Angela na sumuko na lamang sa mga Hapones, umaasang hindi nila sasaktan ang isang madre at baka iyon ang maging daan upang makatakas si Allison. Ngunit tumanggi si Allison sapagkat napakadelikado ng kanilang sitwasyon at maaari rin silang saktan ng mga ito kaya't nagpasya sila na ipagpatuloy ang pagtatago. Kinagabihan, palihim na lumabas si Allison upang mangisda para may makain. Maingat na iniiwasan niya ang mga sundalo. Ngunit nang namataan niya ang ilang tropang Hapones ay nagpanggap siyang patay. Nalinlang niya naman ang mga sundalo at umalis na lamang ang mga ito. Pagkatapos ay matagumpay namang nakahuli si Allison ng isda at bumalik agad sa kuweba kung saan sila ay sabay na kumain ni Angela. Ngunit lumalabas na matagal na palang tumigil si Angela sa pagkain ng karne at isda mula nang siya ay maging madre. Pero dahil wala ng ibang pagkain, napilitan siyang kainin ng isda. Kalaunan, isinukan niya ito dahil hindi na ito kayang tunawin ng kanyang katawan kaya natulog siyang gutom at nangihina. Maya-maya, palihim na lumabas si Allison upang magmasid sa kampo ng mga Hapones. Pinaitim niya ang kanyang mukha upang hindi mahalata at dahan-dahang pumasok sa isa sa mga kampo upang magnakaw ng pagkain. Ngunit ng mga oras na yun, biglang dumating ang isang sundalo kaya napilitan si Allison na magtago buong magdamag sa isang napakadelikadong sitwasyon. Pagsapit ng umaga, habang nagsasanay ang mga sundalo sa labas, tahimik na nakatakas si Allison dala ang isang bag ng mga supply. Samantala, nagising si Angela at natuklasang wala si Allison kaya nataranta siya at inakalang patay na ito. Napaiyak siya sa takot at lungkot, ngunit di naglaon ay ligtas na bumalik si Allison at labis naman ang ginhawang naramdaman ni Angela. Ipinaliwanag ni Allison ang kanyang ginawa, ngunit pinagalitan siya ni Angela dahil umalis siya nang hindi man lang nagpapaalam. Nangako naman si Allison na hindi niya nauulitin ang kanyang ginawa. Kinabukasan, binigyan siya ni Allison ng bulaklak at suklay na labis na ikinatuwa ng babae. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Allison kung nakapag-isip na ba siya ng normal na buhay sa halip na maging madre. Ipinaliwanag ni Angela na hindi pa niya natatapos ang kanyang pangwakas na panata at binibigyan pa sila ng simbahan ng 5 taon bago gumawa ng permanenteng desisyon. Nang mga oras na yun, bigla nilang narinig ang mga sigawan at napagtanto na umaalis na ang mga sundalong Hapones sa isla. Dahil dito, labis ang kanilang naramdamang kasiyahan at ginhawa. Sa pag-alis ng mga Hapones ay maraming natirang supply mula sa kampo kaya hindi na nila problema ang kanilang pagkain. Samantala, ikinwento ni Allison kay Angela na mag-isa ito sa buong buhay niya at marami ng pagsubok ang kanyang hinarap. Ngunit ngayon, gusto niyang maging masaya kasama si Angela at hiningi ang kanyang kamay para maging katuwang at asawa kapag natapos na ang digmaan. Nagulat naman si Angela at sinabi na inialay niya na ang sarili sa Diyos kaya hindi na kayang talikuran pa ni Angela ang kanyang panata. Labis ang dalamhati na naramdaman ni Allison, ngunit humingi siya ng paumanhin kung nasaktan niya ang damdamin ni Angela. Pagsapit ng gabi, habang kumakain, nakakita si Allison ng isang bote ng alak na naiwan ng mga Hapon at naparami ang kanyang nainom. Sa kanyang kalasingan, pinagtawanan niya ang mga panata ni Angela at ikinumpara ang kanilang sitwasyon kay Adan at Eva na nasa isang isla. Nasaktan naman si Angela sa kanyang mga narinig. Tumakbo siya patungo sa kagubatan sa ilalim ng ulan at nakatulog habang siya ay lamig na lamig.
Hinanap naman ni Allison si Angela ngunit hindi niya ito natagpuan. Kinabukasan ng umaga, nakita niya ito na walang malay. Dinala niya ito pabalik sa kampo. Ngunit nakita niya na mayroong paparating na naman ng mga sundalong Hapones. Nagdesisyon siya na dalhin si Angela sa kuweba kung saan lumala ang kanyang kalagayan. Sa pagkakataong ito ay muling sinuong ni Allison ang kanyang buhay sa panganib at palihim na pumasok sa kampo ng mga Hapones upang magnakaw ng kumot at gamot. Ngunit habang ginagawa niya ang pagnanakaw ay nakita siya ng isang sundalo at dito ay napilitan si Allison na patayin ito upang ipagtanggol ang sarili at pagkatapos ay itinago nito ang bangkay. Pagbalik sa kuweba, pinalitan niya ang basang damit ni Angela at binigyan siya ng gamot at sa unang pagkakataon nagdasal si Allison para sa kaligtasan ni Angela. Kinabukasan, nang magising si Angela, tinanong niya kung sino ang nagpalit ng kanyang damit. Inamin ni Allison na siya ang may gawa at ipinaliwanag na kailangan niyang gawin iyon dahil sa kanyang kalagayan. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa sinabi niya noong nakaraang gabi at pinatawad naman siya ni Angela. Nang mga sandaling iyon, bigla nilang narinig ang pambobomba sa labas. Nakita ni Allison na binobomba muli ng mga Hapones ang isla. Marahil ay dahil natagpuan nila ang bangkay ng sundalong napatay niya. Ipinaliwanag niya kay Angela ang nangyari at labis itong nalungkot at nagdasal para sa kanyang kapatawaran. Dumating naman ang mga sundalong Hapones sa paligid ng kuweba at nagbanta na maghahagis ng mga granada kung walang lalabas mula sa loob. Nakaramdam sina Angela at Allison ng kawalan ng pag-asa. Nang mga sandaling iyon, nagdasal si Angela dahil alam niya na malapit na ang kanilang katapusan. Ngunit ilang sandali pa, biglang nagsimula muli ang malawakang pambobomba. Narinig naman nila na sumisigaw ang mga sundalong Hapones sa labas dahil sa takot. Dito ay napagtanto ni Allison na nagsimula na ang mga Amerikanong Navy na bombahin ng isla. Agad silang naglakad palabas at nakita ang mga eroplano ng Amerika na umaatake sa mga posisyon ng mga sundalong Hapones. Labis ang kanilang kasiyahan, ngunit alam ni Allison na hindi magiging madali para sa Navy na lumapag dahil may itinago ang mga Hapones na 4 na malalaking kanyon sa isla. Sinabi niya kay Angela na gusto ng Diyos na tulungan niya ang mga Amerikanong sundalo. Sinabi ni Angela na may basbas siya para dito. Tumakbo si Allison sa gitna ng labanan at isa-isa niyang sinira ang mga kanyon. Sa kabila ng kanyang mga natamong sugat, ang kapalit nito ay nailigtas niya ang maraming buhay ng mga sundalong Amerikano. Ilang sandali pa, tumigil ang Navy sa pambobomba at ligtas na nakalapag sa isla. Lumabas si Angela at kinamot ang mga sugat ni Allison. Sinabi ni Allison sa kanya, panahon na para magpaalam sa isa't isa. Dagdag pa nito na maaaring hindi na sila magkitang muli. Sumagot naman si Angela na kahit hindi niya ilaan ang buhay niya kasama si Allison, ay mananatili ito sa kanyang puso. Sa pagkakataong iyon, itinaas ng Navy ang kanilang watawat. Nang makita ng kapitan si Allison na buhay ito, siya ay nagulat dahil buong akala nila ay wala na si Allison. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita na habang buhat-buhat ng mga sundalo si Allison sa stretcher, naglalakad naman kasunod si Angela sa kanyang likuran. Hindi pinilit ni Allison si Angela na mahalin siya o iwan ang kanyang pananampalataya. Sa kabilang banda ay nirespeto naman siya ni Angela. Ang moral lesson ng kwentong ito na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging tungkol sa pagiging magkasama. Kahit magkalayo ang dalawang tao ay maaaring magkaugnay pa rin ang kanilang mga puso. O ayan, medyo maganda yung moral lesson natin. Walang halong politika yan. Sorry na, aray ka. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel.
Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.